Breaking na breaking news mga kababayan. Unang araw po ng INC Rally for Transparency and Accountability. Senador Marcoleta, sumabog, inilantad lahat ang mga korap. Talagang wala nang preno-preno. Malacanang nagulantang. Kinabog lahat ng mga inilaglag ni Saldico dito. Kaya mga kababayan, panoorin po natin. Magugulat kayo dito. Tell all. Marcoleta talaga. Matindi ang kanyang pasabog. Panoorin po natin. Nakakatindig balahibo ito mga kababayan. Talagang nakita po natin ang pagkakaisa ng kapatiran. Nagpunta rin ako. Unang araw. Sobrang dami. Umabot po sa milyon-milyon nakaanib ang nakipagkaisa. Talagang sa LRT pa lang. Ang hirap ng bumaba, ang hirap sumakay. Pila-pila po ang pagkuha ng ticket sa LRT1. Mga kababayan, tapos sasabihin ng media, nasa 300,000 lang daw. Pero tayo ang nakakaalam niyan mga kababayan kasi isa po tayo sa naglakad ng malayo para lang makiisa. So ngayon, Senador Marcoleta, may mensaheng malupit. Ilantad na lahat ang mga korap. Yari kayo. Binardagol din niya si ano dito si Rimulya. Binanatan din niya mga kababayan. Kaya sapol na sapol sa muka. Pati si Ping Lacson. Lahat ng mga gustong pagtakpan ng katotohanan. Yari kayo. Nabulgar na lahat kayo. Todo tanggi pa rin kayo. Malupit. Sasabihin yung AI. Mismong account ni Saldico. Galing ang video. Kaya suplak lahat kayo dito kay Marcoleta. Tell all ito, mga kababayan. Hindi po ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Hindi ba dapat ilantad lahat kung sino ang gumawa ng kawalang hiyaan na ito? Alam po ba ninyo kung ano sinasabi ng saligang batas? Tungkol sa bahaging ito na ating pinag-uusapan ng gabi. Yung graft and corruption. Yung paglilingkod sa ating pamahalaan. Article 2, Section 27 of the Philippine Constitution. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Dapat panatilihin ng Estado ang isang tapat at may integridad na pagsisilbi sa ating bayan. At kailangan maggawa ng positibo at epektigong pamamaraan upang labanan ang katiwalian at corruption. Yan po, yan ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero ano po ang ginawa nila? Para lang mapagtakpan ang mga nagkasala, para makaiwas sa accountability, para hindi ilantad, para ganon ay mawala ang transparency. Ano po ang ginawa ng dating Secretary of the Department of Justice, ngayon po ay Ombudsman, Boying Rimulya, nung tinanong siya sa Kongreso na paminsan-minsan ay kailangan nating baluktutin ang batas para sumaya ang tao. Tinanong siya kung totoo at tama ang sinabi. Ang sagot niya, yes sir. Siya po ang Secretary of the Department of Justice na ngayon ay Ombudsman. Yung kanyang Prosecutor General, kamakailan lang ay dumalo sa aming pagtitipon sa Blue Ribbon Committee. Doon ay pinilit na naman nila na yung restitution, yung pagsusoli muna ay kailangan gawin ng sino man na gustong mag-apply
sa ilalim ng Witness Protection Program. Isipin po ninyo, kahit wala sa tuntunin, kahit hindi requirement ng batas, ipipilit nila, mabaluktot lang ang batas. Kayo po ba, kapag pumunta kayo sa isang restaurant, ang unang pupunta sa inyo ay yung waiter. Ibibigay yung menu. Doon ay makakapamili kayo kung anong gusto ninyong kainin. Halimbawa po, ay pinili ninyo na iluto para sa inyo ay paksiw. Paksiw na bangus, halimbawa. Pagkatapos na maibigay nyo sa kanya ang inyong kagustuhan, bigla niya kayong binulungan. Sir, madam, bago ko po iluto ang inyong hiniling na paksiw, ay kinakailangang pumayag kayo na yun ay lalagyan ko ng toyo. Papayag ba kayo? Ang hiniling ninyo paksiw eh. Ang gusto ng Prosecutor General, kahit wala sa batas, ilalagay niya bilang isang requirement para lamang hindi mag-qualify yung tao na gustong tulungan ng gobyerno para usigin kung sino ay nagkasala. Yun po ba'y transparent? Transparent po ba yun? Pa-English pa siya. Akala niya siguro hindi nyo naiintindihan yung English niya kahit convoluted ang kanyang paliwanag. Ang totoo niya, mas marami pa sa inyo mas marunong mag-English kaysa sa kanya. So yan mga kababayan, nakita niyo naman ang paliwanag ni Senador Marcoleta. Talagang matindi ang kanilang ginagawa dito. Na gusto nilang ilihis ang mga kaganapan, mga kababayan ko. 'Di ba? Gusto nilang baluktutin yung batas. Nagdala ba ng Inglesero na Secretary General na akala mo magaling, pero sinupalpal ni Senador Marcoleta ito, mga kababayan? Ipinipilit nila yung gusto nila na talagang hinarang ni Senador Marcoleta dito. Ibang klase ang mga ito, mga kababayan. Kaya hindi nila kaya ang katwiran ni Senador Marcoleta. Nakita nyo naman, mga kababayan. Kahit pa English, hindi umubra itong iniligay nilang nakita nyo naman yung mga kababayan ko. English, akala mo ang galing-galing, pero nung si Marcoleta na ang bumira, wala na. Hindi na kinaya. 'Di ba, mga kababayan? Hindi na kinaya eh. Akala niyo siguro mas magaling siya kay Marcoleta eh. Nung nangyari, nasupalpal. Wala naman sa katwiran. Galing-galingan mag-English, mga kababayan, pero nasupalpal naman ni Senador Marcoleta. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi nila? AI yan. Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Yun nga yung sinasabi natin, mga kababayan. May shadow light po yung anino ni Saldico. Tapos ipinagpipilitan nila na ito ay AI. Sabi ni Manang Claire na sobrang labo. O Manang Claire.
Parang tumatanda na kayo. Hindi niyo na ma-distinguish ang AI saka original video. Ako nung unang kita ko pa lang, original na. Kasi gumagalaw yung tao. May sariling anino na sumusunod doon sa tao na nagsasalita na si Saldico. At mismong account mismo ni Saldico. Na-upload yung video. Pinagpipilitan din ng mga bangag na vlogger na bayaran. Na AI daw. Sobrang labo daw ni Saldico. O ngayon, suplak kayo. Alam namin ang mga karakas nyo. Kayong mga vlogger na bayaran. Diba? Pinagpipilitan nyo na AI. O ngayon, may 3 na, tell all na. O, sino? Binulgar na ang mastermind, yung 2 na magpinsan. Yari. Yari kayo. Lagot kayo. Kaya sinusugod na kayo eh. Ang daming nagrally mga kababayan na sa kabilang grupo. Sinusugod na ang Malacanang. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. Para bago namin tanggapin yan, kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panotaryo mo yan. Gawin mong official yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Alam niyo mga kababayan, totoo ito. Grabe ang kanilang ginagawa. Ginagawa nilang bobo mga Pilipino dito. Tama si Senador Marcoleta. Kita niyo sila po ang gumagawa ng paraan para pagtakpan ang katwiran ng katotohanan. Akala nila mga tanga mga Pilipino eh. Kaya ngayon nabulgar sila. Sabi nila hindi daw kakayanin ng kapatiran na mag-rally ng 3 araw. Nako, kahit 1 taon, kayang-kaya yan. 1 linggo, 1 buwan, 3 buwan, 5 buwan, hindi magugutom ang kapatiran. Nasabi ko sa inyo. Kasi yung iba, mga bangag na vlogger, sabi, di daw kakayanin, magugutom. Nagkakamali kayo. May vlogger pa. Alam nyo bang, may mga kapatid, na yung may mga may kaya, na mayayaman, nag-book po sa Manila Hotel. Syempre pag nag-book ka, nandun na rin yung pagkain. Aba yung mga bangag na vlogger, na mga loyalista nga, binas ba naman na bakit kumakain daw sa Manila Hotel? Yun na daw yung bayad. Oy! Mahiya-hiya kayo. Maraming mga kapatid ang mayayaman. O halimbawa, kumain ako doon.
Nag-book ako ng hotel doon. O ibig sabihin, may bayad na. Kayo masyado nyong minamaliit ang mga kapatid. Hindi sa pagyayabang kaya kong magrenta ng hotel sa Manila Hotel. At doon ako kumain, isama ko yung pamilya ko. Hindi ako nagyayabang, kaya ko pong umupa ng Manila Hotel. Kahit 5 araw pa. O ibig sabihin, may bayad na. Isip-isip kayo. Ginagawa niyong tanga ang mga Pilipino. Ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino. Ano, kayo lang may pera? Wala ba mga trabaho, mga kapatid? Pinapalabas niyo na bayaran? Kung sino man yung vlogger na yon, huwag niyong maliitin ang mga kapatid. Marami pang mayayaman na kapatid, hindi niyo alam. Yung mga na-convert, na mayayaman na at umanib sa Iglesia ni Cristo na mga mayayaman, o ibig sabihin, pag nagrenta doon, binayaran na sila. O isip-isip kayo. Kaya kayo wala sa katwiran. Kaya hindi nyo na kayang pagtakpan ang kamalian ng gobyernong ito. Kayo mga loyalista na nagiging tanga sa katotohanan, ay wala na sa tamang pag-iisip. Yan lang masasabi ko. Hindi lahat mga kababayan Pero may mga loyalista na sobrang tanga. So, ibig sabihin kami na naniniwala ng katotohanan, sinasabihin yung, anong pinaglalaban nyo? Bakit? Hindi ba pwede maglabas ng aming saloobin? Pag nasa katwiran, na ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay sobrang pagnanakaw? Mahiya-hiya kayo. Huwag niyong maliitin ang mga kapatid. Marami pang mga kapatid na mayayaman. Sinasabi ko sa inyo. Diba? Okay, tuloy po natin. Siyempre, ma-high blood ako. Pagtatanggol ko mga kapatid. Kung sino man yung vlogger na ito, sabi ko sa'yo, baka bumalik sa'yo lahat. Baka maghirap ka. Baka bawiin lahat ng Panginoong Diyos, lahat ng mga ari-arian mo at gawin kang dukha dahil minaliit mo ang mga kapatid. Kakaiyak Papayag ba kayong mainsulto? O yan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Diba? Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Inilantad ng katotohanan dito ni Marcoleta. Talagang lahat, tell all na talaga mga kababayan. Tell all na talaga ito. Kahit anong gawin nilang pagtatakip, ito mga loyalista na ito, na nagiging tanga na. Pasensya na po sa mga kakilala kong loyalista. Nagiging tanga na kayo. Sa totoo lang. Kakahiya kayo. Yung pangungutang po, walang problema yan. Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan ay yung paggamit mo sa utang. Yung marunong gumamit, magninegosyo siya, kumita siya ng sapat, nabayaran niya yung utang niya, nakapag-ipon pa siya ng konti para sa kanyang pamilya. Ganon dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin.
Mangungutang ka, hindi para sa ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya. Ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, naalala ko po si Isaac sa panahon ng bayang Israel. Noong panahon ni Isaac, ang daming nainggit sa kanya. Gumagawa siya ng mga balon, naguhukay ng mga balon. Yung mga kalaban niya, mga Pilisteo, inggit na inggit sa kanya sapagkat nakatutulong siya sa mga komunidad. Lahat ng mga balon na kanyang hinuhukay, tinatapunan nila ng dumi. Pero hindi nabagabag si Isaac. Hindi siya tumigil. Alam niya ang kanyang misyon. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Marami sa atin ang kagaya ni Isaac, mga kababayan. Si Isaac hindi niya pinatos ang mga duming ipinupukol sa kanya. Ang mga duming itinatapon sa mga balon na kanyang ginagawa. Ayaw niya nang pansinin. Katulad kanina na sinabi ng isang nagsalita sa ating harapan. Pati pala itong ginagawa natin na isang karapatan ng bawat Pilipino sapagkat ang ating kagustuhang hilingin sa ating pamahalaan na iwasto at bigyan ng lunas ang ating karangingan sapagkat nakita natin ang epekto ng malawakang pagbaha. Ito po ay protektado ng saligang batas. Kaya kailangan po nating bantayan. Kailangan pa ulit-ulit kung kinakailangan nating ipaalala sa ating pamahalaan na ang transparency at pananagutan ay ito lamang ang tanging dahilan para tayo'y magkamit ng katarungan. At ang katarungang ito ay siyang magdadala ng biyaya ng demokrasya na ating pagsasaluhan bilang isang bansa. Salamat po sa inyong pagkakaisa. Salamat. So yan mga kababayan, yan po si Senador Marcoleta. Ano bang masasabi nyo? Unang araw pa lang ng rally po ng Iglesia ni Cristo for accountability and transparency for better democracy. Milyon-milyon na po ang nagpunta at nagulat ang mga kawatan, mga kababayan, sa dami ng mga kapatid. Kahit anong paninirang ginagawa nila, hindi nyo mapipigil ang pagsisiwalat ng katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari talaga. Diba? Kaya isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po mga kababayan at mga kapatid.